Hallelujah. Let us pray. Father God in heaven, Lord, we continue to declare that you are indeed faithful in our lives. You have supplied, you have provided, and you have always met our needs, O God. Panginoon, sa araw na ito, wala po kaming ibang pinagtitiwalaan ng aming mga ganang sarili, kundi kayo lamang, Panginoon. Sa lahat po ng aming hinihingi, sa lahat po ng aming kinakailangan, maging sa lahat, Panginoon, ng mga bagay na hindi po namin alam, ay kailangan po namin, kayo na po ang pinagtitiwalaan namin, O Diyos. Ang lahat po ng inilagak namin, Panginoon, mga yaman na tangan-tangan po namin sa aming mga kamay, na inalay po namin sa inyo, ay patuloy po namin idinadalangin na magkaloob po ng kagalakan sa inyo, O Diyos. Ang aming pagsamba sa pamamagitan ng pagbibigay, patuloy namin dalangin, Lord, na magtaas po ng pagluwalhati sa inyo. Tulad po ng pagtataas namin ng aming mga kamay, ganoon din po kayong maluwalhati sa pamamagitan ng aming pagbibigay. Pagpalain mo ang kongregasyong ito, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pangangailangan, O Diyos. Katagpuin mo po kami, O Diyos, sa araw-araw na ibibigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon. Ang ulan na ito, Panginoon, na aming panahon, kiniklaim na namin pagpapala rin sa amin at patuloy po niyo ibuhos ito ng siksik, liglig at umaapaw sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Baba muna tayo. Baba muna. Yan. Magandang umaga po. Meron lang ako ilang mga sasabihin po sa inyo ng mga kapatid. Meron po tayong Saturday Prayer Circle, mga kapatid. Para lang sa kaalaman ninyo lahat. Meron po tayong Saturday Prayer Circle. And gusto ko pong encourage kayo, mga kapatid, na umattend ng Saturday Prayer Circle. Kasi dito po natin ipinapanalangin lubos yung gawain po natin kinabukasan. Now, naiintindihan ko po na meron po sa inyo mga nasa malalayong lugar. Meron po sa atin na may sakit o galing lang sa sakit. Ngunit ako po ay nakikiusap. Ako po ay nakikiusap sa inyong lahat na kung maaari po, ay pumunta po tayo sa Saturday Prayer Circle natin. Hindi tayo makati na Wednesday dahil may trabaho. Hindi tayo makati na Wednesday dahil nag-aaral. Sana po yung Sabado ng gabi. Kahit sabi natin 15 minutos lamang po ng ating 15 minutes lang talaga. Kung lumagpas man kami 20, 25. Pero hindi po namin pinatatagal kasi ayaw din po namin nagabihin kayo masyado. Wala pong problema sa aming mga pastor. Especially kami dalawa ni pastor kasi dyan lang naman po kami. We can eat anytime. Pwede po mag-prepare pagkain anytime din. Kinukonsider din naman po namin yung mga oras nyo. Pero ngayon po mga kapatid, na nakikita nyo ang estado ng ating iglesia, nakikiusap po ako sa inyo na dumahok at makibahagi tayo sa pananalangin sa iglesia. Hindi nyo po pwedeng sabihin sa akin na mananalangin na lang ako sa bahay. Kasi katulad po ng sinabi sa Hebreo 10:25, huwag natin kaliligtaan na dumalo sa mga gawain hindi tulad ng nakagawian ng iilan. Meron pong mga iilan na outright ay inignore na ang pagpunta sa mga gawain. Yun po ang sinasabi sa libro ng Hebreo. At sinasabi doon sa atin na huwag nating tutularan ang nakagawian nung iilan na hindi dumadalo sa gawain ng Diyos. Ako po ay nakikiusap. Hindi ko po kayo inuutusan. Kung meron po tayong kabigatan na tunay na makita natin ang breakthrough sa iglesyang ito, mga kapatid, kaunting sakripisyo lamang. I know, may iba sa atin, kailangan mamasahe, kailangan suungin ng traffic, pagod dahil isang buong biyernes, mula sa biyernes nagtatrabaho. Mga kapatid, ako man. Pero hindi natin pwedeng itigil. To tell you honestly, mga kapatid, galing po kaming Pampanga kagabi. Kami pong pamilya, kami pong apat. Ako, si Sharina, si Leon, si Ara. Galing po kaming Pampanga. And sinabi ko kay Sharina,
Alas 5, aalis tayo. Bakit? Kasi kailangan nating makarating sa prayer circle. Alam mo, nabutan namin dito, wala pong halong biro. Si Renzo. Si Renzo lang. Kaya po ako mga kapatid, nakikiusap po ako sa inyo. Kung meron po tayong tunay na kabigatan na makilahok at makibahagi sa pagbubuhat ng iglesyang to patungo sa nais ng Diyos, tulad na sinasabi natin sa vision statement, mga kapatid, bigyan natin ng oras. Kahit minsan sa isang buwan, 2 beses sa isang buwan. Kung hindi natin talaga kayang every Saturday, sana po ma-consider natin, mailagay sa bawat schedule ng bawat isa sa atin ang umattend sa Saturday prayer circle. The very reason why hindi namin to ginawang online, kasi ayaw na natin na magkaroon ng excuse ang mga tao. Kasi pwede naman magsama-sama tayo sa Zoom, Messenger, pero hindi yun ang nais ng Diyos sa atin. Ang nais ng Panginoon sa atin ay magsama-sama sa pananalangin. Tulad ng mga naunang Kristiyano na binanggit sa Acts 1:14. They gathered together and prayed. Isa lamang to mga kapatid sa gusto kong iparating po sa inyo. Hindi po ako disappointed. Hindi po ako galit. But I am frustrated kasi galing tayo sa month of prayer. Anong kultura na ba ang nabuo sa bawat isa sa atin? Kung totoo nagpapapastol tayo sa Diyos na sinasabi nating kinakatagpo ang lahat ng panalangin natin, sino tayo para hindi gawin yung nais niya? The Lord is my shepherd and I shall not want. Lagi natin sinasabi yan. His goodness runs over me. Lagi natin sinasabi yan. But then when the Lord calls you, ano ang tugon natin sa Kanya? Again mga kapatid, nakikiusap po ako sa inyo. Kasi hindi po biro yung mga upuan na walang nakaupo dyan. It will always be our shortcoming. Laging pagkukulang natin kung wala tayong madadala sa iglesia, wala tayong madadalang kaluluwa sa iglesia, wala tayong mafa-follow up na absent ngayon. Nakikiusap po mga kapatid, kahit sa panalangin na lang ng pagsasama-sama natin, makabahagi po tayo. Amen? O, parang lumungkot kayo, no? Kasi totoo mga kapatid, totoo. Masakit makita ang iglesyang to na umuunti. Pero mas masakit makita ang iglesyang to na kakaunti ang nananalangin. A church without people who praise, just like the vision, will also perish. Amen? Let's think about it. Over time, siguro mga 2-3 araw. Malayo pa naman ang Sabadong darating Tanggap na ng iglesia, sa totoo lang, pinapanalangin na lang namin na somehow maka-attend kayo pag Wednesday. Pero minsan ine-embrace na mga pumupunta dito, na mga kapastoran na may trabaho kasi siya, meron kasi siyang pasok. Ine-embrace na namin yun. Pero yung Sabado naman mga kapatid, nakikiusap po ako sa inyo. Sa ngalan po ng kapastoran ng mga iglesyang to, nakikiusap po ako sa inyo na makibahagi tayo sa ating Saturday prayer circle. Mahirap, yes. Kumakain ng oras, yes. But the Lord will bless us kung tayo ay tunay na susunod sa Kanya. Amen? Amen? So, you can think about it sa mga darating na araw. Hindi po kami ang ipiplease nyo, ang Lord po ang piniplease natin dito. Sabi nga nung mga kasama namin, kapatid nating pastor mula sa Grace City Church, sa GCC, kinikwento ni Pastor Ches na, huwag nyo itigil. Kaunti kayo, 4, 3. Ano yung pinaka-kaunti na? 4, 3. Sa GCC, sa Glenard. 3 sila nagpe-pray. Tapat na silang pastor, Pastor Glenard, Pastor Isko, makikilala nyo rin sila at someday. Mga kabataan, mga teenager, hindi, may mga asawa na sila mga 30 plus na rin itong mga ito 3 sila nag-pray, start mag-pray. And then eventually, ilan na sila ngayon? 70. 70 regular members.
they just started in 3, praying na, Lord, sana po dumami kami, sana makapag-evangelize kami. Nangikiusap po sa inyo. If you want na magtagpo-tagpo tayo sa evangelism, magtagpo-tagpo muna tayo sa panalangin. Never nauusad ang iglesia sa evangelism kung tayo mismo sa panalangin, wala. Meron tayong evangelism, by the way, by this coming weeks, sa Justice Cecilia Muñoz Palma, no? Sa labas po nun. Hindi po tayo papasok sa loob muna. Sa labas muna tayo mag-evangelize. At inaanyayahan din po namin kayong lahat. Although ito po ay initiative ng youth ministry natin, pero inaanyayahan po namin kayo. If you want na isa pamuhay yung vision statement natin, and yung mission statement natin, inaanyayahan po namin kayo na makibahagi sa bagay na to. Dahil wala pong iba mas masarap pang gawin kundi bahagi ang kabutihan ng Panginoon. Hindi po natin mababahagi yan dito sa loob, mga kapatid. Sa labas natin mababahagi yan. Kaya inaanyayahan namin kayo sa Saturday Prayer Circle next week. Pag marami tayo, 7:30 pala nag-start na kami. Pag kailangan namin maghintay, 8:00, go. Pero inaanyayahan pa rin po namin kayo. Sa evangelism, in this coming weeks, i-inform po namin kayo kailan lalabas. And we will also take part sa prayer and fasting natin before we conduct our evangelism. Diba, maghahanda kasi tayo eh. So, iaaniyahan po namin ang iba sa mga paparting po nating gawain sa iglesyang to. Amen? 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 Baguhin na natin kultura natin, mga kapatid. There is more for us kung totoong susundin natin Panginoon. Hindi nga ma-install yung aircon natin eh. Tataka rin ako, no? Hindi ma-install yung aircon natin. May aircon naman na. Di ba pag sa bahay, may aircon ka, pabasag agad ng pader. Palagay ka agad yan, pabutas ka agad yan. Hindi pwedeng hindi na ma-postpone kasi lamig na lamig ka na. Sana ganoon din tayo. Pinapakita na ng Panginoon sa atin yung mga pagpapala. Huwag na natin payagang ma-delay. Nauna na ang Diyos mag-provide eh. Tayo naman yung sumunod. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. So tayo po ngayon ay tinatalakay po natin ang tungkol po sa vision. Living the vision. Amen? And tulad po na sinabi last week through Pastor Chess that a man without vision will perish. Ang isang taong wala pong layunin, hindi, ay nasabi layunin is purpose eh. Pag sinabi mo vision is pangitain, di ba? Ang isang taong walang pangitain, nais makamtan, pagdating ng panahon ay napapahamak. Kung di napapahamak, nananatili stagnant. Pansin nyo isang tubig, ilagay nyo sa isang container na bukas at patagalin nyo ng ilang araw o ilang linggo. Ano nangyayari doon? Bumabaho. Binabahayan ng lamok. Dinggoy. Sabi niya, dengue. Ano pa nangyayari? Dumi. Ang isang pong lalagyan o sisidlan ng tubig, pag ito ay iniwang mong bukas, nang walang dinadaluyan, ay mananatili siyang madumi. And same goes sa atin, mga kapatid. Sa atin man bilang mananampalataya, hindi tayo pwedeng walang vision. Kasi walang dadaloy sa atin. Mananatili tayong stagnant. Mapalad na tayo bilang living in light dahil meron tayong vision. Ang problema, mga kapatid, meron lang. Diba? Meron lang tayong vision eh. Pero hindi natin sinasapamuhay o hindi natin nagagampanan dahil sa napakaraming dahilan. Tama? Ay, busy po ako sa mga ganyang bagay. Naku, hindi ko po magagawa yung mga ganyan kasi marami po akong ginagawa sa buhay. Marami po sa atin ang takot mag-commit sa ilang mga bagay-bagay. Sino dito takot mag-commit? Takot mag-commit sa relasyon. Diba? Merong ganon. Ayoko nang masaktan. Takot na akong pumasok sa relasyon na yan. Diba? Marami sa atin na ganon. Ayaw nating ma-promote, gusto lang natin malaking sweldo. Bakit? Kasi ayaw natin mahirapan sa trabaho. Mas maraming trabaho, mas maraming responsibilidad, mas marami ang pananagutan. Tama? Kasi sabi nga ni Uncle Ben sa Spider-Man, hindi po si Spider-Man nagsabi ha, si Uncle Ben po yun, with great power comes with great responsibility. And with great responsibility comes greater accountability. Ngayon mga kapatid, sa oras na ito, kaya po natin ipinipilit na kainin at yakapin ang vision statement.
Kasi hindi tayo pwedeng manatiling hindi committed sa iglesia at sa Diyos. By embracing the vision. O sige nga, assignment natin last week, sabi ni Pastor Chess, kabisaduhin ang ating vision statement. Wala akong magagawa mga kapatid, nandito ako sa harap ng vision statement. Kayo po, nakapag-memorize ba tayo ng vision statement? Ay, nasa harap na. Kasi ito kawawa yung mga thunders kasi hindi nila mababasa at may mga salamin. Sige nga, ano ang vision statement ng ating church? Sa 2, 3? Amen. So nandito na tayo mga kapatid sa developing faithful and committed Christian. Napansin nyo bakit hindi create? That will create, develop, and it will create faithful and committed Christians. Wala kasi tayong kakayanan mag-create mga kapatid. Only the Lord can create. Ang kaya lang natin gawin bilang mga tao is to build from what God has given to us. Kaya tayo magde-develop ng faithful and committed Christians. Kahit tayo, sa church na ito is dine-develop para maging faithful and committed Christians. Amen? Kaya ang lahat po ng sasabihin ng mga kapastoran nyo dito, or even yung cell group leaders ninyo, lahat po ng sasabihin nila ay dahil nais ang iglesyang ito mag-develop ng mga faithful and committed Christians. Ayaw lang natin mag-install ng mga tao dito sa harapan nang walang tunay na pagkakakilala sa Diyos. Walang tunay na pagsunod sa Diyos. Ayaw natin ng ganun. Natutunan ko ito nung na-realize ko itong labis nung Thursday kasi yung Thursday, ang aming pinag-aaralan sa Bible preaching class is yung 1 Timothy 3. The qualifications ng deacons, ng overseer. And doon ko mas naintindihan ng todo nung habang ginagawa ko yung assignment ko. Ginawa ko yung assignment ko nung Thursday. Habang ginagawa ko yung assignment ko, sabi ko, oo nga, hindi pala pwede magpadalos-dalos sa mga mananampalataya na i-install mo as a worker or as a leader kasi kailangan meron talagang qualifications. Now, maaaring marami sa atin hindi qualified sa ngayon, pero kapag ikaw ay install, you have to pursue na maging qualified every day. Diba? Ang dami sinabi doon. Dapat ikaw ay above reproach, marunong kang i-handle yung pamilya mo, maayos ang tingin sa'yo ng mga tao sa labas, you are well thought of the outsiders, at hindi ka isang bagong Kristiyano. So kaya naiintindihan ko, oo nga, bilang mga leaders, bilang mga workers, or even just ministers in this church, we have to embrace this vision to develop faithful and committed Christians, or else, mapapahamak din na iglesyang to sa tuwing tayo ay hindi magpapasakop, hindi magtuturo, at hindi magde-develop ng mga ganitong klaseng Kristiyano. Last week, pinag-aralan natin ang vision. Now, in these coming days, in these coming weeks, even next week, ito na yung mga gagawin natin. Paano mag-develop? O paano nga ba natin tunay na mayayakap ang ating vision? Bilang tinatalakay natin mga kapatid, ang pagsasapamuhay sa vision ng ating iglesia, tingnan natin kung ano bang mayroon para sa mga taong isinasapamuhay o yung mga taong gumagampan sa tungkulin na sa pamuhay yung ating vision statement. Basahin natin ang salita ng Diyos mula sa Genesis 15 verses 1 to 6. Kaya po lahat ay inaanayahan kong tumayo at basahin po natin na may buong paggalang ang salita ng ating Diyos. Sinasabi po dito, pero sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, ano po ang halaga ng gantimpala nyo sa akin? Dahil hanggang ngayon ay wala pa akong anak. Ang magiging tagapagmana ko po ay si Eliezer na taga Damascus. Dahil hindi nyo po ako binigyan ng anak, kaya isa sa mga alipin ng sambahayan ko ang magmamana ng mga ari-arian ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak. Pagkatapos, dinala siya ng Panginoon sa labas, masdan mo ang mga bituin sa langit. Ang kung makakaya mo, magiging ganyan din karami ang lahi mo.
Nanalig sa Abram sa Panginoon at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Salamat po sa salita ng Diyos. Mga kapuno po tayo lahat. At papalakpak tayo sa Panginoon syempre. Yan. Now mga kapatid, ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon is ang pangako sa mga vision doers. First time kong maggawa ng title na Taglish, wala akong maisip na pwedeng Tagalog ng vision doers. Di ba? Vision doers. Yung nabasa natin kanina mga kapatid ay isa pong parte o isang bahagi po ng kasaysayan po ni Abram na tinawag na Abraham Paglaon. At dito ay muling ipinahayag ng Diyos ang kanyang pangako kay Abram. Yung first time na nagpahayag ang Diyos ang pangako kay Abram was in chapter 12. Nung tinawag niya si Abram para lisanin ang Haran at pumunta sa Kanaan. Diba? Lilisanin mo ang iyong blah, 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 blah. Tapos after that, pagpapalain ko ang lahi mo. Andun sa verse 12 yan. Umpisa ng verse 12, mababasa nyo. By the way, correction lang, no? Doon sa verse 1 is sinabi doon, kasi nakita niyo yung Panginoon na yun. Sinabi doon, pagkatapos noon, nagsalita ang Panginoon kay Abraham. Yun yung nakalagay sa verse 1 talaga. So mga kapatid, ito ay story ni Abraham. Sa mga very familiar sa Genesis, especially sa buhay ni Abraham, makikita nyo na dito nagsimula ang pangako na ang lahat ng lahi ay magmumula saan? Sa lahi ni Abraham. At pinapatukuyan ng Panginoon dito yung pagdami at pagdaloy ng kanyang pangako. Amen? So dito tingnan natin ng mga kapatid, dahil nagpakita ang Panginoon through a vision, pinipilit ko itong ipigain ng mga nakarang araw. Paano vision? Vision. Yung pala si Lord na pakita sa vision. Pinipilit ko i-integrate sana sa living the vision. Pero ito pala nagpakita ang Diyos sa vision. Through a vision. So tingnan natin mga kapatid, ngayong araw is, tingnan natin, ano ba meron para sa inyo? Ano ba meron para sa atin na isa sa pamuhay yung vision statement na maging isang responsible, self-reliant, and God-empowered church? Ano bang meron kung sakaling last week, nagpatawag si Pastors ng challenge na sino ang willing isa pamuhay yung vision statement? Anong meron nun para sa inyo? Kasi hindi ba nagtataka? Tugon tayo ng tugon sa challenge, pero hindi nyo ba tinatanong, anong meron dun para sa akin? Tayo ako ng tayo dito pa may nagpapa-altar call, ano nga ba meron para sa akin? What is it for us? Para tumayo tayo dyan at maging vision doers. Because technically, mga kapatid, ang iglesyang to kailangan ng vision doers. Isa sa pamuhay yung vision na tinalaga ng Panginoon sa atin. And before we start, no, mga kapatid, I just want you to know, kung gusto nyo isa pamuhay yung vision statement natin, basahin nyo yung mission statement natin. That's the only way para masapamuhay nyo yan. At masapamuhay ng church na to worship God by realizing the church vision and fulfilling the Lord's Great Commission through evangelization, edification, propagation, and preparation and propagation. Yun yung way para magawa natin o maging vision doers tayo. Now, syempre ayoko na po kayo i-withhold. So kung ano ang para sa inyo na yayakapin tong pangitain ng Panginoon para sa atin. Amen? Handa na ba? Handa na ba? Ang title po ng pericope nito, pag binasa nyo sa Bible, is God's Covenant to Abraham. So ang pangako ng Diyos kay Abraham. At ngayong araw, i-claim natin yung pangakong yon kay Abraham patungo ngayon sa araw na to, i-claim natin din yung pangakong yon. Now, number 1, ano yung unang pangakong ibinigay ng Diyos kay Abraham na pwede nating panghawakan din ngayon? Number 1, ang pangako ng proteksyon at gantimpala. Oh, una pa lang, gantimpala na kaagad. Grabe naman, Pastor. Parang, tapos na message natin after nito. Kasi alam mo, may gantimpala na eh. Ilong naman inaabangan natin, di ba? Meron tayong reward. Sabi nga sa isang awitin ng Musikatha, di ba? Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man,
kahit nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay kong ito. O Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Now, anong gantimpala at protection ang tinutukoy dito ni Lord, ng ating Panginoong Jesus? Una, sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Sinong takot dito? Talaga wala? O sige nga, yan na kayo sa mga next few weeks, mag-i-evangelize tayo ha. Wala palang natatakot sa atin. Sige, let us all go forward and evangelize kasi walang takot sa atin. Now, bakit nagmumula ang Panginoon Diyos sa huwag tayong matakot? Sabi ng Panginoon sa verse 1, diba, Abram, huwag kang matakot. Yun kagad una niyang bungad, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag. Sabi niya. Bakit sinabi ng Panginoon na huwag tayong matakot? Because in verse 14, in chapter 14, kagagaling niya lang saan? Sa isang labanan, sa isang digmaan. Kasi kinidnap si Lot. Diba? Kinuha si Lot kasama ng nagransak sila ng mga kaharian. So sinama na si Lot. Si Lot ay pamangkin po ni Abram. Ang nag-iisang kinship. Kasi direct bloodline pamangkin. So ito yung tinitingnan niya tagapagmana sana no. Pero ayan, kinuha si Lot. So si Abram nung nalaman niyang kinuha si Lot ng mga kalabang kaharian, isag-organize siya ng 300 plus na mga alipin at ginapin nila yung ibang mga hari na sumasakop sa kanila at nakuha nila si Lot. Now after that, nagtagpo sila ng hari ng Sodom at ni Melchizedek, which is the high priest, at bless nila si Abram. And dito makikita natin yung unang expression ng 10%. Sabi binigay ni Abram yung 10% of what we had or what he had doon sa kanilang labanan. At sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Dahil si Abram mismo ang pinili ng Panginoon para magpatuloy. Sabi nga sa verse 7, ako ang naglabas sa iyo, 'di ba? Sa Ur, at ibinigay ko sa iyo itong lupain ito, kaya huwag kang matakot. Kung darating pa yung mga pagkatamang ipaglaban ka, huwag kang matakot. Dahil siya ang magiging kalasag. Sa umpisa pa lamang mga kapatid, ay inutusan niya na si Abram na huwag matakot. Pagkatapos sa magapi ang mga hari, sa pamamagitan ng Abram, sinabihan niya ito na huwag matakot. Dahil siya mismo ang mag-iingat kay Abram. Ngayon tayo mga kapatid dito, when we are being encouraged to, labas tayo, mag-evangelize tayo. O sige, sa simpleng paraan na lang, mag-pray ka naman. Parang takot na takot tayo mapili mag-prayer, di ba? Amen ba? Buti na wala nag-amen. Takot na takot tayo mapili mag-lead ng prayer. Huwag tayong matakot mga kapatid. Sa mga pangunahing bagay na dapat ay ginagawa natin bilang isang Kristiyano, huwag po tayong matatakot. Bakit? Dahil ang Diyos ang magiging kalasag natin. Hindi nga lang niya sinabing mag-iingat sa atin Ang sinabi niya, ako ang magiging kalasag mo. Alam niyo ba ibig sabihin ng kalasag? Ano ang kalasag? Hindi po sa Ilocano, kalaman po yun pag sa Ilocano, kalasag. Shield. Ako ang iyong magiging kalasag. Makikita niyo yung mga pulis, itong mga nakaraang marami nagrarally, meron silang shield. Yun ang kalasag. Ang sinasabi ng Panginoon kay Abram, na ako ang magiging kalasag mo, huwag kang matatakot. Ang kalasag nung unang panahon mga kapatid ay gawa po sa isang metal sheet. Ngunit ito mga kapatid ay nape-penetrate sa pamamagitan ng mga pana. Ngayon mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoon, isa ko maging kalasag mo. Indestructible ang Panginoon mga kapatid. Remember. So ang pangako sa ating mga vision doers mga kapatid, ay huwag tayong matatakot kasi ang Panginoon hindi yan magagapi. Kung ang Panginoon ang pangahawakan mong mag-iingat sa iyo, magiging protection mo, hindi ka magagapi. Amen? Tayo ba mga kapatid, when we are being called na maglingkod sa Panginoon, ito na lang, maglilingkod sa Panginoon, natatakot ba tayong tanggapin yung panawagan ng Diyos sa maglingkod sa Kanya? Sa kahit anong pamamaraan.
Ay, ayoko po ganyan, nahihiya po kasi ako. Ay, natatakot po ako, baka ma-check po ako ni pastor. Ay, ayoko po ganyan kasi baka mamaya mapagalitan po ako, mali po yung ma-pray ko. The encourage is huwag tayong matakot. When God calls us to serve Him, to work for Him, to realize the vision statement, huwag tayong matakot. Amen? Amen? Ito po ang pangako ng Diyos para sa mga susunod at sumusunod sa Kanya. Ang pag-iingat po ng ating Panginoon ay kaya niyang simulan sa atin at tapusin hanggang sa matapos yung ating paglilingkod sa Kanya. Paano yung nangyari dito yung nakaraan lang kay Charlie Kirk? Akala ko ba iingatan siya ng Panginoon? Bakit siya nabaril? Ginagawa niya lang naman yung vision ng Lord. Ayoko na. May nababaril pala sa pag-i-evangelize. Hindi niya naisip yon ngayon na parang sinasabi na ito ni Pastor, iingatan tayo, yung isang nga na lingkod, hindi niya iningatan eh. Patay. No one knows. But I believe his time came. Dumating ang oras sa Charlie Kirk at yun ang tinalaga ng Panginoon na way kung paano siya babalik sa Kanya. Sabi nga, yung ministry ni Charlie Kirk, hindi mo pwedeng sabihin hindi pa tapos. Tapos na yun. Hanggang dun na lang yun. Kasi yun ang sinabi ng Diyos na hanggang dyan na lang. Then I will bring you back to me. Akala niyo ba si Charlie Kirk lang ang namamatay sa pamamagitan ng ministry? Napakaraming iba mga kapatid. Hindi lang natin nalalaman. Yung mga pinapadala sa mga lugar kung saan hindi tinatanggap ang Kristyanismo. People are dying every now and then. Left and right. Pinupugutan ng ulo. Alam niyo po yung nangyari kay Charlie Kirk, isang bagay na bilang isang Kristiyano is an honor. To honor, yung honor na mamatay sa kamay ng mga taong umusig sa'yo dahil ginagawa mo yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Would you think yung mga apostles, inatrasan nila yan? No. Harap-harapan. Nilagay sa kumukulong tubig, pinako sa krus ng patiwarik, namatay dahil sa espada, binato, diba? Lahat ng mga yan, hindi nila inatrasan yan. Bakit? Dahil alam nila yung kanilang gantimpala after. Pag tinakbuhan nila yan, wala na agad yung gantimpala, mga kapatid. Kaya tayo dito ngayon na nananatiling buhay at meron pa nawagan sa atin na magpaglaganap ng salita ng Diyos, huwag tayong matatakot. Dahil alam natin yung gantimpalang nakalaan sa atin. The greatest reward is Christ. Amen? Sabi nga dito, may gantimpala po tayo, mga kapatid. Sa panahon nila Abraham, mga kapatid, para lang sa kaalaman nyo, no? Ang salitang gantimpala, ay ibig sabihin nun is sahod. Sahod o kikitain. So pag sinabing reward, dahil meron kang ginawa dahil meron kang ginawang trabaho. Diba? Pag merong wanted, reward, 1 million. Ano gagawin mo ngayon? Hahanapin mo ngayon kung sino to. Diba? Yung mga most wanted, hahanapin mo kasi may reward So dito sa binasa natin kanina, no, meron pong reward ang mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon na ang gantimpala ni Abraham ay, sa English, will be very great. Babasahin ko nga sa English. Sorry. Para lang makita natin, ano. In Genesis 15, sabi doon sa verse 1, "Fear not, Abram, I am your shield. Your reward shall be very great." Sabihin nga natin, very great. Isa pa, very great. Ito yung ating gantimpala, mga kapatid. Ito yung pinangako ng Panginoon kay Abraham. Ito rin yung pangako sa atin. That when we do and realize and live the vision, our reward will be very great.
Ayaw tanggapin yung very great, oh. Dami nun. Diba? Very great. So, tingnan natin mga kapatid, pag sinabi bang gantimpala o very great, ano ba ibig sabihin ng Diyos dun sa gantimpalang very great? Kasi marami sa atin ang kulong. Kulong sa konsepto ng pagpapala o gantimpala na material. Diba? Yun naman sa atin eh. Pag sinabi reward, 1 million pesos. 100,000. Yan ang gantimpala sa atin. Pero kung titingnan po natin, no, especially in chapter 14, sayang hindi natin ma-dissect ng paisa-isa. But when you look in chapter 14, anong ginawa ni Abraham doon sa kanilang mga nakuha? Sige nga, sa mga BSF, sa mga nagbabasa ng Genesis, anong ginawa niya? Doon sa mga nakuha nila, doon sa labanan, marami sila nakuha eh. May mga tao pang kasama. Anong ginawa niya? Bukod sa binigay niya yung 10% kala Melchizedek, meron ba nakakaalam? Wala. Ang ginawa niya, hindi niya kinuha. Ano sinabi niya? Yung kinain ng mga kasama ko, ang ituturing kong gantimpala ko. Lahat ng nakuha niya, yung mga kayamanan, yung mga tao, ibinigay niya ito doon sa hari ng Sodom. Tsaka kala Melchizedek, wala siyang kinuha kahit isa. Amen? O para papakita ko sa inyo kasi baka hindi kayo naniniwala kay pastor. At least sa Bible maniwala tayo, no? Tignan natin. Genesis chapter 14. At sinasabi po dito, sabi dito, ngayon sinabi ng hari ng Sodom kay Abraham, sa iyo na lang lahat ng ari-arian ko na nabawi mo, pero isauli mo lang sa akin ang lahat ng tauhan ko. Ano sabi ni Abraham? Pero sinabi ni Abraham sa hari ng Sodom, isinusumpa ko sa harapan ng Panginoon ang kataas-taasang Diyos na siyang lumikha ng langit at mundo, na hindi ako kukuha ng kahit anumang ari-arian na galing sa iyo. Kahit sinulid o kaya'y tali ng sandalyas para hindi mo masabing ikaw ang nagpayaman sa akin. Nakikipag-usap siya sa hari ng Sodom. Hindi ako tatanggap ng kahit anuman para sa sarili ko. Ang ituturing ko lang na natanggap ko ay ang mga kinain ng aking mga tauhan. See? Nandun na sa kamay mo yung sabihin natin yung 1 million na bawi mo. Nasa kamay mo na. Pero dahil ikaw ay tapat na lingkod ng Diyos, hindi ko kukunin to para hindi nyo masabing, kayo ang nagpayaman sa akin. Ibinalik niya lahat ng nakuha niya mula sa labanan. Amen? At ang tinuring niya lang na nakuha ay yung pagkain ng kanyang mga tauhan. Isipin mo yun. Isipin mo yun. Walang greediness sa parte ni Abraham. At dahil dito, pinagpapala siya ng Panginoon. Hindi ganid, hindi magulang, at yun ang pinagpapala ng Diyos. Uulitin ko sa inyo mga kapatid, hindi pagiging sakim ang pamamaraan para pagpalain tayo ng Diyos at masabi natin na pinagpapala tayo ng Diyos. Diba? Kaya makikita nyo dito, hindi reward of material things ang pinapangako ng Panginoon dito. Marahil pwede nating i-assume na ang sinasabi ng Diyos dito is yung kanyang presensya. At yung kanyang ipinangako kay Abraham na katuparan ng mga sinabi ng Diyos sa kanya. Your reward will be very great. Now, sa atin ba bilang mga mananampalataya, pag sinabi pa ng Diyos sa atin, di lugmok ka na sa problema mo sa pera, here and there, may pangangailangan ng mga anak mo. At sinabi sa'yo ng Diyos, sino pa pwede natin tawagan dito? O Mark na lang. O Mark, huwag kang mag-alala, ako ang kasama mo. Ako ang magiging kalasag mo. Yung pagpapala mo, sobrang dami niyan. Yan ang inilaan ko sa inyo.
Kayo, ano magiging reaction nyo? Diba? Wala pang binibigay ang Diyos sa'yo, ha? Wala pang binibigay ang Diyos. Ano magiging reaction nyo? Sabihin sa inyo ng Diyos yun. Yung reward mo, very great, sasabihin ng Lord. Tapos nangangailangan ka ngayon. Ano magiging reaction nyo, mga kapatid? Alam niyo ang pinaka-makataong reaksyon dito sa sinabi ng Lord is yung verse 2. Basahin natin yung verse 2. Pero sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, ano po ang halaga ng gantimpala niyo sa akin? Dahil hanggang ngayon, ay wala pa po akong anak. Di ba yung sagot natin, yes Lord, thank you. Pero si Abraham iba, Lord, ano yung ibibigay mo? Ngayon hanggang ngayon wala akong anak. Sinabi mo sa akin, palalaguin mo yung lahi ko, hanggang ngayon wala pa po akong anak. By the way, si Abraham dito is 70 plus years old na. Yung asawa niya ilang taon na rin. So siya sa sarili niya, Lord, gino-joke time mo ba ako, Lord? Nilaloko mo ba ako, Panginoon? Kasi wala naman akong anak. Para saan pa yung halaga ng gantimpala mo sa akin? Ito yung pinakamakataong sagot, no? At least sa panahong to, sa sitwasyong to. Kasi ang number 2, mga kapatid, na makikita natin pangako ng Diyos is ang pangako ng provision. Diba? For the vision doers, kayong mga tumugon sa panawagan ng Diyos sa katuparan ng vision niya, ang promise sa inyo ng Lord is merong pangako ng provision. Amen? Amen? Ayaw niyo ng gantimpala? Ayaw niyo ng provision ng Lord? Ayaw niyo? Ayaw niyo ng provision ng Lord? Ayaw niyo? Ayaw niyo provision? Kasi ako gusto ko eh. Gusto niyo? Ba't hindi natin nag-i-amen? Hindi tayo nag-i-amen sa pangako ng provision ng Lord. Huwag po tayo magtaka, mga kapatid, kung wala tayong natatanggap. Lalo kung hindi naman natin niyayakap yung pangako ng Diyos. At wag rin nawa, darating ang panahon na sisisihin natin ng Lord kung bakit gato yung buhay natin kung hindi natin tinatanggap at niyayakap na meron siyang pangako ng provision sa atin. I hope that goes straight sa mga puso't isip natin. You will never claim His promises unless you embrace it. Panghawakan mong labis, di ba? Hold fast to the confession of our faith. Yun ang sinabi sa Hebrews. Hold fast. Kung hindi mo yayakapin na merong provision sa iyo ang Diyos, definitely, mawawalan talaga ng provision sa iyo. Because you will not let the Lord to move in your life. Hindi mo pa iintulutan ng Diyos kumilos sa buhay mo eh. Bakit? Ayaw nating yakapin yung provision niya. And dito mga kapatid, makikita natin na doon sa circumstansya ni Abraham, matanda na, asawa niya matanda na, paano niyo po pagpapalain? Ano po yan? Makikita natin na meron pangako ng provision ng Diyos kahit parang imposible. Kita niyo impossibility? Wala pa naman tayo nababalitaan ngayon na nabuntis ang 70 years old, no? Kay 80 years old. Wala na ulit. Para wala akong natatandaan na nabuntis ng 80 years old sa panahon natin ngayon. Pero nangyari yon sa buhay nino. Kailan nangyari? Na nabuntis. Sino? Kay Sarah. Na kahit parang imposible, ay nangyari yung provision ng Lord sa kanya. Problema ni Abraham kung sinong pamamanahan niya. Siguro kung ako nasa tabi ng Abraham, ako na lang. Ako na lang pamanahan mo. Diba? Problema ni Abraham kanino ko po ipapamana yan? Wala po akong anak. Kaya ang gagawin ko na lang po ngayon, yung miyembro ng sambahayan ko, si Eleazar, siya na lang po pamamanahan ko ng mga bagay na ito. Kung matatandaan po natin mga kapatid, sa chapter 12, kung binasa nyo, matatandaan nyo, kung hindi pa talagang hindi, ay nagbigay po ng pangako ang Diyos kay Abraham at nanaghoy si Abraham doon sa sinabi ng Lord na your reward will be very great. Nagkaroon siya ng panaghoy. Bakit? Kasi wala pa rin po akong anak hanggang ngayon. Wala pa po akong anak.
Si Abraham po ay mahigit 70 taon na nung naganap po yung itong chapter 15. At si Abraham po mismo, kinunclude niya na yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Let's read verse 4. Verse 4 ba? Verse 3. Verse 3. Tingnan nyo verse 3. Dahil hindi niyo po ako binigyan ng anak, tapos na sa kanya. Para kay Abraham tapos na, wala na. Nangako ang Lord sa akin, hindi niya tinupad, ayoko na. Maghahanap na ako ng ibang tagapagmana. Parang ginawa kay Jacob pala yun, Parang ginawa asawa ni Jacob. Naghanap siya ng mabubuntis. At sino yung nabuntis na yon? Nanay ni Ismael. Si Hagar, okay? Kasi tinatapos nila yung pagkilos ng Diyos. Hindi nila pinapahintulan ng Panginoon na tapusin yung nais ng Diyos sa kanila. Ano sinabi sa Philippians 1:3? And the God who began a good work in me will be able to bring it into completion. Nakasira pa ako ng mic, pasensya na po. Tinatapos na nila sa kanilang sariling kaisipan na tapos na ang Panginoon sa akin. Wala na ako matatanggap. Tayo ba, ganun ba tayo? Lord, okay na po, ginawan ko na ng paraan. Mag-thank you ka sa akin, Lord. Ganun ba tayo sa Lord? Inunahan na natin ang Panginoon? Ang Panginoon hindi pa tapos sa atin. Hanggat wala pa yung happy ending sa atin, hindi pa tapos ang Lord. Amen? Hanggat wala pa yung pinangako niyang pagpapala, hindi pa tapos ang Lord sa atin. Kaya kung iniisip mo, ay wala na tong pag-asa. Ayoko na. No! Never. Hindi gagawin ng Diyos na magsinungaling sa atin. Especially sa kanyang mga pinangako. Kaya in verse 4, makikita natin dito, na kinorek ng Panginoon si Abraham. Sinabi niyang, hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak. Katulad ng pinangako niya sa chapter 12, na ang kanyang lahi ay lalagong kasing rami ng mga bituin. Amen? Sabi nga, hindi ang iyong sirkumstansya ang magdidikta ng probisyon na iyong matatanggap. Never. Kasi the Lord can move beyond impossibilities. Kung iisipin mo na matatanggap mo lang is dahil sa kung anong sirkumstansya mo ngayon. No. The Lord can do beyond what we have imagined. Beyond what we have thought of. Yan yung sinabi niya sa Ephesians Exceedingly. Kaya mga kapatid, kung tayo ay natatakot, gawin yung ating vision, then double check kung ang ating inaalala ay hindi natin mapupunan yung mga pangangailangan ng pamilya natin dahil gusto natin gawin yung vision statement, double check tayo mga kapatid. Kasi ang sinabi ng Panginoon, yung reward natin will be very great. Sabi mo sa katabi mo, yung reward mo kapatid ay very great. Claim nyo yan. Claim nyo yan. Huwag nyo hayang lumabas sa inyo yan o lumagpas sa inyo. Sayang yung pagpapala ng Lord. Diba? Yung reward sa atin, very great. At kahit gaano kahirap o kaimposible yung ating sirkumstansya, gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, na kaya ng Diyos. Amen? Kaya ng Diyos. Sabihin natin, kaya ng Diyos. Mas malakas, kaya ng Diyos. Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Ganun lagi mga kapatid. Hindi natin pwedeng isantabi yung katotohanan
ng Diyos ay makapangyarihan at kahit anong sirkumstansya kinapapalooban natin, kaya ng Diyos. Sa Diyos pong papuri. Tingnan natin yung analysis nito mga kapatid. Kung kayo pinagdududahan nyo yung kakayanan ng Diyos na ilabas kayo mula sa mga pagsubok nung yan, tingnan nyo tong analysis na ito. Kung kaya ng Diyos gumawa sa wala, ano pa kaya ang kaya niyang gawin mula sa meron? Imagine nyo yun, kaya niyang gumawa ng isang bagay mula sa wala. Pero ano pa kaya ang kaya niyang gawin ha? Take note, ano pa ba ang kaya niyang gawin kung may mga bagay na existing na? Kaya mga kapatid, kung nawawalan tayo ng pag-asa sa pwedeng gawin ng Diyos sa atin, kung nawawalan tayo ng pag-asa sa mga sirkumstansyang kinapapalooban natin, then don't lose hope. Put your hope in God. Kasi ang Diyos, kaya niyang gumawa mula sa wala at kaya niya rin gumawa mula sa merong hininga. Kahit nga sa bato, kaya niyang gumawa ng isang bagay eh. So mga kapatid, wag po tayo matatakot i-embrace yung ating vision statement dahil meron pong kayang gawin ang Diyos. Sabi nga, kahit anong paghahanda o impresyon ang ibigay sa atin ng mundo, kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Amen? So, wag tayong matakot. Amen? Wag tayong matakot. Amen? Hallelujah. And lastly, mga kapatid, ang pangako na binigay ng Diyos para sa mga vision doers is pangakong walang sukat. Amen? Sarap, no? Walang sukat. Kung sasabihin lang sa'yo, oh, ito yung pangako ko sa'yo, bibigyan kita ng 300 square meters na lupa. May sukat yun eh. Although malaki, may sukat pa rin. Although malaki lupa, wala namang pampatayo ng bahay. Sana sabi mo, wala pang pampatayo ng bahay dyan, kahit 90 square meter lang. Pambili lang ng bakal, semento, buhangin. Pero dito mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa atin, pangako ko pong walang sukat. Tingnan natin sinasabi sa verses 5 to 6. Pagkatapos niya i-correct si Abraham, sinabi niya, pagkatapos dinalan siya ng Panginoon sa labas at sinabing, masdan mo ang mga bituin sa langit. Bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo. Still, God is reassuring Abraham. Kasi nawawalan siya ng confidence eh. So, andito ngayon ng Panginoon, Abraham, nawawalan ka na naman ng kumpiyansa sa akin eh. Alika dito sa labas, papakita ko sa'yo. Pinakita niya yung langit. Siguro gabi to kasi between eh. And minsan yung mga vision lumalabas sa panaginip. Sa maring gabi, at pinakita ng Panginoon, ganyan karaming bituin sa langit. Siyempre, wala pang malalaking building nun. May mga rooftop sila, so makikita mo yung talaga na maraming bituin sa langit. Now, paano po nung sinabing ang mga bituin sa langit? Lord, ganyan pa karami talaga yung pagpapala mo sa akin. Why not? Kung sinabi ng Lord eh. Pero tingnan natin ang kataga po ng mga bituin sa langit na sinasabi dito ay isa pong representasyon sa kung ano ang kayang ibigay po ng Diyos sa atin. Kung marami ang sinabi ng Panginoon na bituin sa langit, definitely marami rin ang kaya niyang ibigay sa atin. Diba? Ito ay nangangahulugang madami, malawak, at hindi nasusukat. O hindi nauubos. Bakit? Ano sinabi niya dun sa verse 5? Tingnan nyo Sinabi niya sa verse 5, bilangin mo kung the challenge is there. Bilangin mo kung makakaya mo. Kayo ba, sabihan ng Diyos, Winkler, ito ang pagpapala ko sa'yo, kasing dami na bituin sa langit. Bilangin mo kung makakaya mo. Bibilangin nyo ba? Bibilangin mo, Tita Bing? Hindi na. Ba't ko pa bibilangin? Sobrang dakila niyan. Sobrang great yan, ang dami-dami niyan. Pangahawaan ko na lang na madami ang pagpapala ng Diyos sa akin. Hindi ko masusukat. Sabi nga sa salita ng Diyos sa New Testament, kung gaano kataas, gaano kalalim, gaano kalawak. Diba? Ganon yung pagpapala ng Diyos, ganon yung pangako ng Panginoon sa atin. Ang pagpapala po ng Diyos ay hindi masusukat kahit
kailan. Kahit meron pa kayong pinakamahabang metro, kahit yung niro-roll pa na ganun, hindi nyo masusukat yan. Kahit tayo magsama-sama pa tayong magdipa, wala, hindi masusukat yan. Dahil po ang pangako ng Diyos, hindi po nasusukat. Kung matatandaan po natin, nasa matandang edad na po si Abraham ng panahong to. Ang pangako po ng Diyos ay parang hindi nakikita na Abraham na magkakaroon ng kaganapan. Kaya nung sinabi po ng Panginoon nito, para mag-wonder ka, o ano ba yung wonder sa Tagalog? Mamangha. Mamangha, para mamangha muli sa Abraham, sa pangako ng Diyos sa kanya. In verse 12, kaya siya umalis sa Haran is dahil may pangako ang Panginoon sa kanya. Now, in chapter 15, medyo, teka lang Lord, parang hindi ko nakikita yung pangako mo sa akin. Now, pinakita ulit ng Panginoon, o ganyang karami ang pagpapala ko, para mamangha ulit si Abraham at gawin niya yung kanyang pinagagawa. Ayon po sa original na pagkakalathala ng Biblia, mga kapatid, ang salita ay nangangulugan na hindi natin kahit kailan masusukat ang magiging pagpapala ng Diyos sa atin. Dun sa bilangin mo kung makakaya mo. In the original text, ang ibig po sabihin nun is a metaphor na hindi mo pwedeng bilangin yan. Bilangin mo kung kaya mo. Ang katotohanan po, mga kapatid, dito sinasabi ni Abraham, ay magpapatuloy po hindi lamang sa Old Testament, kundi meron itong foreshadowing sa paparating na New Testament hanggang sa panahon natin ngayon. Bakit kanyo? Natapos ba ang lahi ni Abraham sa Old Testament? Hindi. Natapos din ba sa New Testament? Hindi rin. Dahil ang sinasabi sa Galatians chapter 3, at dahil kayo'y kay Kristo na, o sino yung mga yun? Sino yung na kay Kristo na? Taas kamay. At dahil kayo'y kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa Kanya. Amen? Palakpakan natin Panginoon. Now, sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, let's go back to verse 1. Dahil tayo ay na kay Kristo na, ang lahat ng ipinangako ng Diyos na pag-iingat at yung gantimpalang dakila, yan yung mamanahin din natin. I hope every one of us will appreciate na ito pong pagtatalakay natin tungkol sa vision statement ay hindi po mananatiling isang utos na gawin natin yung vision, no. Definitely, lagi pong merong kapalit o gantimpala yung gagawin natin para sa ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung natatakot tayong mag-take ng isang step forward to express our faith and to work for the kingdom of God, hindi natin kahit kailan makakamtan yung gantimpalang to sa atin. Tandaan natin, mga kapatid, lagi nating isipin, pag nangangailangan na tayo at pakaramdam natin tuyong-tuyo na mga bagay, lagi niyong tingnan yung langit paggabi. Ganyan karami ang pagpapala ng Diyos sa atin. Amen? Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Na mga kapatid, handa na ba tayo maging vision doers? Alam niyo po ang pinakauna niyong pwedeng gawin para maging vision doer. I-challenge lang natin. Lahat tayo dito hindi lang kayo nakaupo dyan. Even sa amin nandito sa harapan, tumatayo. Ang pinakaunang challenge natin as vision doers, which we can see next week, is puntahan natin yung mga wala ngayon dyan sa mga upuang yan. Challenge? Challenge accepted? Challenge accepted? Gawin natin to, mga kapatid. Huwag tayo matakot kung pakiramdam natin, hindi naman nila papansinin din, so be it. Kung pagsasarang ka ng pinto, so be it. Tandaan nyo, mga kapatid, ang challenge natin is puntahan to do the vision and not to convince them. Amen? Amen? Sa mga kabataan, challenge natin, pagdating ng genre on the last Sunday of this month, ang challenge natin, dalhin natin yung mga taong pinaka-importante sa atin. Yung pinaka-best friends natin. Yung pinaka-malapit sa atin. This is doing the vision, mga kapatid. This is living the vision. And I'm telling you, kung gaano karami
ang bituin sa kalangitan, yun din ang pagpapalang makakamtan natin dahil ang Panginoong Hesus ang magiging gantimpala natin. Amen? Tayo po lahat ay manalangin. Panginoong Banal, makapangyarihan sa lahat, tulad po ng sinabi sa Genesis 14, ang Diyos na may likha ng langit at lupa, tumatawag po kami sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Kung paanong itinilaga mo, Panginoon, ang mga buhay namin, bilang kabilang sa lahi ni Abraham, O Diyos, we are now taking the challenge to do your vision to us, O Lord. Dahil alam namin, Panginoon, that by doing this, ay makakamtan namin, O Diyos, ang dakilang gantimpala mo para sa bawat isa sa amin. Lord, hindi na po namin pahihintulutan na kami po ay mapigilan ng kanya-kanya naming sirkumstansya. Pangangailangan sa pera, kasakitan, mga utang, mga bagay na hindi po namin matakbuhan, hindi na po namin papahintulutan, O Diyos, na mga bagay na ito ang pipigil sa amin. And Lord, right now, with all heads up, O Lord, ay tinatalaga po namin ang aming mga sarili sa inyo bilang mga vision doers, O Lord. Tulad ng ginawa mo kay Abraham, O Diyos, pahintulutan mo ng iglesyang ito ay tumayo at sumulong, Panginoon, ayon po sa inyong panawagan sa amin. Gamitin mo kami, O Diyos. Higit sa lahat po ng aming nararanasan. Higit sa aming educational background. Higit pa po sa mga posisyon namin sa trabaho. Higit pa po, Panginoon, sa aming mga naabot na sa buhay. Gamitin mo kami at ibalik mo kami, Panginoon, sa panawagan mo para tunay na makakilos at mapaglingkuran namin kayo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at ng may buong kalakasan. At sa paggawa namin, Panginoon, ng nais mo para sa bawat isa, pagpalain mo kami, O Diyos. Maging kalasag ka namin, Panginoon. Maging gantimpala ka namin, O Diyos. Maging kasing rami ng bituin sa langit ang mararanasan namin pagpapala mo. At tunay, Panginoon, higit sa lahat, ang presensya mo ang sumama sa amin sa lahat ng araw na dadaan sa aming buhay na meron po kaming paglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon. Kami po ay tunay na umaasa na hindi po matatapos sa araw na ito ang kagalakan na ibinigay niyo po sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. At mananatili, Panginoon, apoy sa aming mga puso that we will serve you no matter what, whenever it will be, wherever you send us, Lord. Buong puso namin sasabihin sa inyo, Panginoon, that we will go for you. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay malakas sa magsasabi na Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon.